Manalangin po muna tayo. Lord, hallelujah Lord, salamat po sa gabing ito na pinagsama-sama mo kaming muli, Lord. Ikaw lang po ang aming tataas. We praise you, we magnify you, we worship you, Lord. Ikaw lang po ang aming Diyos na nagbibigay pag-asa sa amin sa pang-araw-araw, Lord. Ikaw lang po ang Diyos na nag-aaruga sa amin, na nagpuprotekta sa amin sa mga kapahamakan, Lord. Salamat po, Lord, sa mga biyayang binibigay mo. Lord, patawarin mo po kami sa mga pagkakasalang nagagawa namin sa iyo. We know we always fall short of your standard, pero andyan ka pa rin po para ituwid po kami sa aming pagkakamali, para ituwid po ang landas namin patungo po sa iyo. Lord, sa mga kapatiran po na on the way po rito, ingatan mo po sila sa kanilang daan, sa kanilang pagtahak po dito papunta rito. At sa mga hindi naman po makakarating, ingatan mo rin po sila kung nasaan man po sila, sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga trabaho, Lord. Lord, itago mo po ako sa iyong kalalhatian ng salita mo lamang po ang maririnig sa gabing ito, Lord, at ang mga puso po ng mga nakikinig ay mabuksan upang ang salita mo ay pumasok po sa kanilang puso, may isa isip at may isa buhay po. Ang lahat po ng ito ng panalangin namin ay tinataas po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Okay, last time nga po ulitin ko, ang topic ko po is positive prayer. This time po is, sabi ko, another prayer. May equal lang po ako, may sasabihin lang po. Kasi alam niyo po lagi ko naririnig to sa mga nagluluto, yung perfect dough. Lagi ko naririnig yan sa mga bakery. Ito yung perfect dough. Ano ba ang perfect dough? Yung sabi nila, yung tama yung mga amount ng ingredients na pinaghalo-halo mo. Kung ihalin tulad ko yung mga ingredients na pinaghalo-halo, yan po yung positive prayer po. Ngayon, yung pagmamasa po nun, para maging perfect na talaga, para maging tama yung kanyang concentration, elasticity niya. Ano ba isang tawag nila? Nakalimutan ko na yung term eh. Kailangan po talaga ng yung paulit-ulit na pagmamasa para marating mo yung tamang state nung dough para sabing maging perfect. At yung pagmamasa pong yun, yun po, ihalin tulad ko po yun sa aking topic po for tonight, which is, persistence in prayer, which is persistent prayer din po. Sabi ko nga po sa inyo, another notch higher po ito from the positive prayer na isabi ko last time sa prayer meeting exhortation ko. In line with our topic po na persistence in prayer, nakuha ko po itong verse na to tungkol po rito makikita po natin sa Colossians 4:2-3 NIV. Pwede pong magsipat tayo po tayo para basahin po natin ang salita ng Diyos. Nababasa po ba? Okay. Let's start po. The count of 3. 1, 2, 3. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Okay. Ito, sabi yung sa last sentence ni Juan, ito, letter po ni Paul to sa mga Colossians. Ito rin po, yung sinabi ko last time po is sa Philippians. Isa rin po ito yung Colossians na to, isa sa mga letter na ginawa ni Paul while he was in prison, while he was in Rome. So ito yung mga last days niya na nakakulong na siya, tapos eventually mamamatay na po siya. Kaya yung sabi niya dito, for which I am in chains, yan nga po, dahil sa papalaganap niya ng salita ng Diyos, nakulong po siya dahil po doon. Okay po. Pwede mo magsiupo na po tayo. Sorry po.
Anyway po, actually yung verse po na to, if you can go verses farther sa 4.4 Colossians 4:4 to 4:6. Ito po, inline po ito sa ating theme for this month, which is preach the word in season or out of season. Kung babasahin ko lang po yung kasunod po nitong mga verses, sabi po dito sa Colossians 4:4 to 6, pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ito po yung you have to preach in season or out of season. Sabi nga, you seasoned it with salt. Ano po bang salt? Di ba? Sa pampalasa, tama. Pampalasa po sa pagkain natin. It's a very ancient spice po, noon pa po na pag nilagyan mo ng salt, lalasa yung pagkain. Pag sumobra ka sa salt, aalat siya, pero di ba po ba pag sumobra sa salt, we are feeling thirsty po. So, if binigyan ng evangelize, although aalat, thirsty ka, pero kailangan mo, parang kailangan ng katawan. Nagiging thirsty ka sa salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nung verse po na to. Sabi ko nga po, ano po ba lang ibig sabihin ng persistence? What is persistence? Sabi po sa dictionary, persistence daw po is the fact of continuing in an opinion or course of action in spite of difficulty or opposition. Ibig sabihin, meron pong maharang sa'yo. May battle po dyan na nangyayari. But in spite of that, difficulty or opposition, is you are still pursuing. Ganun po ang pagiging persistent. Ano po ba sa Tagalog ang persistent? Nakalimutan ko na. Parang pagpupursige, yan tama, pagpupursige. Resilience, pagpupursige. In fact, marami po sa mga Bible characters natin na meron po ng ganitong ugali. If I may mention a few of them, una po si Moses, who has led his tribe, yung Israelites, from Egypt. Nag-ikot-ikot sila sa wilderness hanggang sa ilid niya sila. Although hindi siya nakarating sa promised land, hanggang ilid niya sila. Yun, persistence po siya noon dahil sa utos sa kanya ng Panginoon. Pangalawa po si Noah. Yung po ba si Noah? Although tinutulungan siyang gumawa ng ark for ilang years na ginagawa niya, di ba tinatawanan po siya ng mga tao ng time na yun. Sinasabi pa nga, nasisiraan na ng bait. But hindi niya po inalintana yung mga ganong pagmamak sa kanya ng mga tao. Nagpursige. Persistence pa rin po yun. Pangatlo po, si Paul, na may thorn in the flesh, na although meron siyang gano'n na nararamdaman sa kanyang katawan, nagkwampa siya ng 3 missionary journeys pa nagawa niya. Although meron siyang ganong klaseng sakit. Hanggang eventually nga po is nakulong siya sa Rome and then namatay. And last but not the least, siyempre si Jesus. Alam naman natin lahat ang nangyari sa kanya, di po ba? Dahil sa napako siya sa krus, He died on the cross for our sins, and eventually resurrected to heaven, and He is our journey to salvation. Naging path natin siya, babalik uli siya sa atin para He will judge the living and the dead. Yun po mga naisip ko po na mga characters, Bible characters na grabe ang persistence po na meron sila sa kanilang sarili. Ngayon po, lahat po sila dumaan sila maraming paghihirap para ma-achieve po nila yung kung ano yung utos sa kanila ng Panginoon o para maipahayag nila yung salita ng Diyos, the good news, para maipahayag nila yung salita ng Diyos. Kaya nga, we have to be persistent, especially in our prayers po. We have kahit paulit-ulit po, wala pong problema yon.
mangyari man yung hiling mo, hindi yun mangyari, patuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagdadasal. There are 3 key aspects po pala sa 3 points that we need to approach God in prayer po pala. And ito po yung verse na tungkol po dyan. Sa 1 John 5:14, babasahin ko po NIV. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Sabi niya po ulitin ko po, according to His will, He hears us. So, hindi po sa ating will, sa will niya po. Kaya kailangan po lagi nakabase po ang ating dasal sa will niya po. Kaya kung minsan naisip nyo na hindi natutugunan yung mga dasal nyo, huwag mo kayong mawalan ng pag-asa dahil siya po talagang nagpaplano ng lahat. In perfect time, mangyayari po yun. Sabi po dito yung una sa 3 points po na ito is, number 1 is, pray for evangelism. Ito po, yung malaga po ito sa ating mga Kristiyano. Kailangan palaganapin po natin ang salita ng Diyos kasi yan ang binigay sa atin ng Diyos. And the first point, sa Colossians po pala, nakasulat po dyan, yung binasa natin kanina, and pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Yan nga po yung sinasabi ko na yung sinasabi niyang message na yan is yung pagkakalat po ng salita ng Diyos, which is the good news. Unang-una pong point dyan is pray for evangelism. Sabi po dyan is pray for open doors to reach different people and different communities. Totoo po ito, no? You have to pray every time you evangelize kasi mahirap po mag-evangelize, lalo na pag baguhan ka pa lang sa iyong paniniwala. Actually, napag-usapan namin ni Bro Nani ito nung nakaraan na paano ba mag-evangelize? Sabi ko, sabi niya, siya daw kasi parang nagdadalawang isip siya kasi hindi daw siya equipped. Ganon. Alam mo, sabi ko sa kanya, lahat naman tayo, hindi mo naman pwedeng sabihin na equip ka na talaga. That's why nga, you are continuing. Kung equip ka na, di sana huminto ka na. Alam mo na lahat, di ba? Bakit ka pa magkukontinue sa iyong ginagawa? Sabi ko sa kanya, just pray na lang. Pray, always pray. Before you do that, you always pray na maintindihan in your own way, kahit gaano kasimple explanation mo is pumasok talaga sa puso nila yung mga sinasabi mo. Kasi yun ang truth The truth will set you free. Sabi nga sabi nga dito po sa pray for open doors to reach different people and different. Isang kwan lang po, nung isang araw, kahapon yata nag-message sa akin si Sis Rachel. Sabi niya, may tinatanong siyang isang nag-church dito ng tuwing Friday, yung kasama lagi ni Sis Janet. Natanong yung number. Sabi ko, bakit sis? Kasi sasama ko siya sa kwan, yung isi-share niya raw kasama yung mga Nepali. Naisip ko, paano nyo gagawin yung Nepali? Paano nyo kakausapin? Hindi ko alam kung magaling sila mag-English. Pero sabi ko, parang napakahirap, no? Pero sa taong may porsigido, walang mahirap Kahit siguro, Pipi, kung gusto mong mag-evangelize, matututo ka ng sign language para iparamdam yung kwan i-share sa kanila yung salita ng Diyos So, napaka-importante po nito, no, na you have to reach different people, different race, different citizenship. Dapat po, hindi lang po tayo manatili sa ating mga komunidad. Pwede rin po tayong we have to spread. Kasi sabi nga po nila, nalalapit na nga po yung alam niyo na, yung end days, kaya kailangan we have to do our part, sabi nga Tapos second thing po pray for Bible studies so that we can teach people about God's love. Ito po yung sinasabi ko. Sa akin po, naniniwala po ako dito sa Bible studies na to na ito po naging instrumento ko to equip me para
yung hindi ako mag-aligaga po na i-share yung teachings dahil po sa Bible. Dito po ako na-equip talaga sa Bible studies na to. Para ma-share ko po yung salita ng Diyos. Nung natatandaan ko nga po yung nung bago-bago pa lang ako sa church. Unang attend ko, siyempre worship. Every Friday, worship. Tapos sabi ni pastor, may Bible study. Ano ba yan? May worship na, may Bible study pa. O sige, tinry ko. Okay nag-i-enjoy ako sa Bible study. Ay, may prayer meeting pa pala. Talaga lang meron pa. Pero eventually, wag po tayong magsawa o wag po tayong, alam nyo, kung meron pong mga ganitong gawain sa church natin, actually sa mga ibang churches, hindi ko po nakikita po yung mga ibang churches na may ganito. Pero blessed po tayo at meron po tayong ganito. Magpalakasan po tayo sa ganito. Attend as much as we can po pag may mga ganitong gawain sa church. Kasi po, Bible studies po really matters po, really helps po sa pag-evangelize mo po. Third thing is, pray that we can save souls. Totoo po yan. Kasi kailangan pag-pray mo yon, syempre. Kaya kailangan, hindi all the time na lang na pag let's say, meron kang gustong i-evangelize at sabi niya sa'yo, ayoko, second time, ayoko pa rin, huwag ka pong titigil. Pag-pray mo po siya. Kasi importante po na ma-save mo yung soul niya po. Kaya as a Christian po, kailangan po nating i-impose po yan sa ating mga sarili. Second point po is, ang second point is pray for maturity. Wala yata ako nito. Anyway, Christian maturity po spiritual maturity po ang binabanggit niya dito. Sa pray for maturity po, ito po yung ating spiritual development, yung deeper understanding of the biblical principles and applications. Ito po ibig sabihin nito. And ang ito po makikita nyo po dito sa Colossians 4:12b. Sabi po dito, He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Tama po yan, nakasulat sa Colossians na yan. We have to be mature po, spiritually mature po tayo. Huwag po tayong, ano bang tawag ni Pastor doon? Baby Christian? Sana maging din po tayo, kid, maging, ano ba yung mga age natin, junior, hanggang maging mature. Kailangan po ipagpatuloy po natin. And under this pray for maturity po, yung unang point po, sabi po dito is pray that we will be rooted and grounded in God's truth that leads to fruit-bearing godliness and holiness. Tama po, huwag po tayong magmalaki. The more nga may alam tayo sa salita ng Diyos, dapat maging humble tayo. The more we have to be humble Kasi yun yung fruit natin na yun ang lumalabas sa atin na natural na lumalabas dahil lumalalim po yung pangunawa natin. Kaya sabi po nga po dito, pray for maturity. In order to be mature, nandyan po yung prayer, magmamature tayo sa prayer, magiging humble tayo, magmamature tayo sa pagiging humble. Humility po yun. Magiging gentle po tayo, gentleness, love, and most especially, lalo sa mga brusko dyan, self-control. Magmamature po tayo dyan, yung mapipigilan po natin sarili natin habang tayo nag-grow spiritually. Sorry. Second point po is, pray for the people that are weak in faith. Tama po yan. Gaya ng sinabi ko kanina, wag po nating hihintuan yung mga tao, lalo na mga weak in faith. Kanina po pala, may kasama ako sa kwarto
naikwento niya sa akin habang gumagawa po ako dito, oras ng trabaho. Naikwento niya sa akin. Although hindi niya alam kung anong ginagawa ko, sabi niya, alam mo Kuya Tony, binasa ko yung kwan, sabi niya. Ayun, kasi bago lang po siya sa company, 3 months pa lang, sabi niya. Kasi wala naman ako, mag-isa lang ako every weekend, na natututo akong magbasa ng Bible, sabi niya. Kasi nag-undergo din po siya ng kwan parang nabubuli din siya sa aming sa organization na, which is understandable po Yung mga ibang tao po kasi sa amin talagang ganun ang nature nila So sabi niya, nagbabasa ako. Sabi ko, saan ka nag-umpisa? Sabi niya, sa Genesis. Sabi ko, okay yan. Sabi ko, nasaan ka na ngayon? Nasa Leviticus yata. Tapos sabi niya, ang dami palang kwan, no? Ang dami palang law. Sabi niya, oo, sabi ko, ang dami talaga yan. Parang 600 plus nga yata. Tapos bawat ganito, kung ano yung law na ganito, ganitong dadapan, gagawin for cleansing or something. Sabi niya, oo, tama yan. Pero alam mo, sabi ko, nung dumating si Jesus, sabi ko, 2 na lang yung commandment niya. Yung love your God with all your might, with all your strength, with all your... Tapos, isa, love one another as you love yourself. As you love yourself, sabi ko. Naging 2 na lang. At kasi si Jesus na yung bahala sa iba Siya na yung magkakonsasing, kaya nga siya nagpapako sa krus dahil doon. At sinabi ko rin sa kanya, kung gusto mo lang, umpisan mo muna sa 4 Gospels of Jesus. Nandun makikita mo kung ano talaga yung mga sinabi ni Jesus. Kung yung Bible mo is merong mga in red letter. Kung ano yung red letter, yung markings niya, yun yung kanya, mismo sa kanya galing yung salitang yun. Sabi niya. Tapos kanina nga, habang kinakon ko, pinapractice ko to, pinaparinig ko sa kanya. Makinig ka dyan, ikaw audience ko Nakikinig naman. Sabi ko, may natutunan ka ba? Meron naman, sabi niya. Anyway, gawin po yun. It's one way of evangelizing him, no? Na unknowingly sa kanya, akala niya nagpa-practice lang ako. Pero, syempre, naririnig niya yung mga sinasabi ko. So, somehow, sana maintindihan niya, pumasok sa puso niya yung mga pinagsasabi ko. Kaya, pray for the people that are weak in faith, sabi nga. And thirdly, pray for the spiritual maturity of one another. Magpalakasan po tayo. Hindi kung sinasabi mong mas malakas ka sa akin, tulungan mo ako maging malakas na magka-level tayo. At wag mo ring sasabihin na mas malakas. Kaya nga habang malalim ang pangunawa, magiging humble ka. At lalabas doon yung pagiging mabuting tao na kung ano sinong naghihirap, tutulungan mo, akayin mo sila para maging malakas. Yun po yung sa spiritual maturity. Tayong mga believers, magpalakasan po tayo doon. Kasi kahit na believer na po tayo, hindi po maiwasan yung matumba tayo, backslide tayo. Hindi po maiwasan yun Lalo't pag may nararamdaman tayong mga hindi natin ini-expect na mangyayari, yung mga uneventful na pangyayari, diyan po natin makikita yung pagiging spiritual mature po natin. Pangatlo po is pray for your ministry. Okay, ito po, minsan guilty po ako dito kasi yung ayaw ko pong ipakita yung kung ano yung kaya kong itulong, iambag sa pagpapalago ng ministry. Huwag niyo pong isipin na ang ministry niyo is hindi gaanong nakikita sa pulpito. Hindi, wag po kayo mawawalan ng na lagi na lang akong nasa likod na lang ako, lagi na lang akong supporting role. Wag niyo pong isipin 'yon. Lahat po ng ministry ay mahalaga. Basta ang ministry mo ay para sa Panginoon. Sa Kanya niyo po ilaalay, hindi po sa pastor, hindi po sa elder, hindi po sa deacon, hindi po sa kapwa niyo sa church. Basta sa Panginoon po ang direksyon ng inyong gawain po. Sa Colossians, sabi niya po, 4:17b,
See to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Yan. That you have received from in the Lord. Okay, ang unang point po dyan, pray for our ministry because this is our opportunity. Tama po yun, no? Opportunity po ito para maibalik po natin yung kaloob, yung binigay niyang biyaya sa atin, maibalik po natin sa Kanya. Kailangan po natin yan na tayo rin po, huwag po tayong mag-atubili. Gaya ng pag sinabihan kayong mag-special number kayo, huwag kayong mag-aatubili. Di ba, sis Desa? Pag sinabing mag-PM exhortation kayo, huwag po kayong mag-aatubili. Ako, guilty po ako dyan. Para medyo may ganun pa rin po akong ugali. Wala pa akong tiwala sa sarili ko. Pero I'm learning po. Slowly, I'm trying very hard po to understand na kailangan po talaga sa isang tao na mag-step forward po para sa kagalakan ng Panginoon, para maipahayag yung kanyang salita po. Second thing po is, continue steadfastly in prayer. Persistent prayer nga po kailangan continue. Wala pong ito pong continue steadfastly in prayer, ito po yung mga chances po na hindi po yung, alam mo ba, may mga ugali ang tao na kung kailan siya may problema o kailan siya down o kung kailan, basta may mabigat siyang dinadala, kung minsan nagiging truthful pa nga yung prayer niya sa times na yun Di ba? Nakakanya po ba yung sinasabi ko? Nagiging truthful siya pag ganong mga pangyayari, pero dapat hindi nga ganon dapat pagpapasok ka sa opisina, parang second nature mo na yung dapat mag-pray. Kaya you have to pray steadfast. Sabi nga. Third po is, let our purpose be pure and pleasing to God. Ito po yan. Huwag po pakitang tao. Huwag pong, kailangan po talaga yung intentions mo is pure. At saka talagang tinataas mo lahat ng gawain mo, gaano man kaliit sa Panginoon. Kailangan ganun po ang ating attitude. So yan po yung 3 key aspects po para sa yung kaninang sinabi ko para sa Panginoon. Now, let me just continue with isang topic po na ko rin po ito na nakita ko po ito sa pagbabasa ko po is ito po is general reminder of the importance of prayer sa ating buhay. Unang-una po, prayer is a discipline. It will not come naturally or conveniently to us. Ito po yung sinasabi kong kung kailan ka tsaka ka nakakapagdasal ng yung taimtim, kung kailan nasa problema ka na, as much as possible, wag po nating paparatingin yung sa estado na yon. Alam niyo po yung nasa kanan ni Jesus Christ, yung po ba yung sinama niya sa langit dahil di ba po yun? Hindi umatin ng Bible study yon, hindi umating ng, pero blessed lang po siya, nandun siya nung time na nandun rin si Jesus. Paano po wala? Paano pag hindi nating kagaya nasa kanan ng Panginoon? Yun, blessed siya, pero 1 in a million lang nangyayari yun, na kasama mo ang Panginoon. Yung mga disciples niya, kasama ang Panginoon, pero kahit na, nagkakaroon pa rin sila, nagkakaroon pa rin ng kasalanan, tinatatuwa pa rin siya, di ba? Remember Peter? 3 times pa nga tinatwa. Ito po sa Luke 11:1 na to, ito po yung Lord's Prayer, na actually hindi naman po talaga itong Lord's Prayer. Pero anyway, since yan po yung Our Father in Heaven, hallowed be your name, your kingdom come, will be done. Yeah, yun. Ito yung tinanong po nung nung mga, ano ba to? Sabi ko, basahin ko lang po 11, Luke 11:1. Sabi niya, one day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him,
Lord, teach us to pray, just as John taught, si John the Baptist po ito, taught his disciples. So, binigay niya po yung pattern ng pagpipray. Pero not necessarily, yun na po yung prayer. Pattern lang po yun. Alalahanin po natin. Maraming klase po ng prayer. As long as pure po yung puso nyo sa pagpipray, papakinggan niya po yun, yung mga prayers nyo. As long as it's pure, yung intentions nyo po is really pure at walang pag-iimbot, walang walang hanas, walang kung ano-anong kwan. Basta yun lang po. At pwede rin pong gamitin sa pagpipray yung acts, di po ba? Yung adoration, confession, thanksgiving, at supplication. Aside from dito sa Lord's Prayer, maganda rin pong gawing yung acts as pattern po sa ating prayer. Okay? And, saan ta po ba? Okay. Second one po is, prayer is a disposition, not a destination. Prayer is a disposition. Disposition, ano po ba sa Tagalog? Sa English is parang synonyms ng disposition, habit. Maging habit po natin ang prayer. O kaugalian. Lifestyle, tama. Not a destination. Hindi po ito yung ating faith, dahil ito yung faith natin o hantungan. Pero ito po yung, tama po sino ba, si bro, na lifestyle po ang pagpipray. Gawin po nating lifestyle ang pagpipray. And next po is, prayer is presenting my request to God, but surrendering my will to His. Ayan po. Tama po yan. Mag-pray ka, mag-request ka, pero siya pa rin ang masusunod sa request mo. Hindi yung ikaw masusunod. Sabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. At yung isang po, yung Luke 22:42, sabi dito, Father, if you are, ito pala yung kay Jesus nung nasa ko na siya, nung parang huhulihin na siya, nasa Gethsemane yata siya dito. Ito po yung talagang yung prayer niya is fervent, talagang nagsusweat po siya ng blood dito eh. Sabi niya, si Jesus na to ang nagpipray sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Di ba? Napakaganda po, no? Nagpray siya, pinipray niya na hindi niya nakahantungan yung mangyayari sa kanya, pero ganun pa man, sinabi niya pa rin sa bandang huli that your will be done. Na wala po siyang pag-aalinlangan na tatanggapin niya kung ano man po ang inaatang ng Panginoon sa kanya na mangyayari. Okay? And then, saan na po ba tayo? Conclusion na. Nasa conclusion na po tayo. Okay, conclusion. Ito po ang unang point sa conclusion ko. Hold on to Christ. Sabi nga dito, hold on to Christ means you maintain a strong and unwavering faith in Jesus Christ. Yan po ibig sabihin yan. Second point po is, hold on to the cross of Christ. Sabi po dito, embrace the cross, meaning receive and rest upon the perfect work of Christ, and you believe that Jesus has made a full atonement of our sins. Yun nga pong ginawa niya, kaya po siya pinako sa krus eh. Yung lahat ng mga kasalanan natin, siya pang sumalo. The full atonement of our sins. He died for that. Third thing po is, hold on to the gospel of Christ. Sabi, firmly believe and actively teach the core teachings of Christianity. Second thing po, evangelize about Jesus' life, death, and resurrection, which are path
which is our path to salvation. And then the last po is, hold on to each others. Palakasan po tayo in Christ. Sabi po dito, believers, tayong mga believers should encourage each other. Magpalakasan po tayo para sa banal na salita ng Panginoon. Let us pray po. Lord, hallelujah Lord, salamat po sa yung salita na ipamahagi natin ngayong gabi. Lord, sana po ang salitang ito ay may sa puso po namin lahat. Lord, napakaganda po ng iyong mga salita, Lord, napakaganda ng iyong mga tagubilin sa amin. All we need to do is to absorb them, Lord, at saka not to absorb them only, but also na maipamahagi namin sa iba, Lord, because that is our great commission, Lord, sa amin na pagiging Kristiyano, Lord. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat sa lahat ng mga pagpupugay mo sa amin, pagpupursige mo po sa amin para maging matuwid po ang aming mga buhay, Lord. Salamat po sa lahat at sa aming worship po sa Friday. Patnubayan mo po kami, Lord, na maging maayos po ang aming worship sa Friday. Kung sino pa po ang messenger sa Friday, guide him, Lord. Hide him behind you, Lord. Gaya ng lagi namin ginagawa pag nandito kami sa pulpito, Lord. Salamat po, Lord, sa lahat. And this I pray to you in Jesus' name. Amen.